Magandang umaga muli mga kapatid. Ang ating mensahe ngayon sa umaga ito ay ating sisimulan sa pamamagitan ng isang tanong. Nararamdaman ba ninyo na may kahalagahan ng buhay ninyo? Amen. Praise God. Kung bakit ko may tanong ito, sapagkat nakakalungkot na sa kapaligiran ay marami tayong nakikita ng mga tao na tila ang buhay sa kanila ay walang halaga. Ang buhay nila ay tila paanod-anod lamang, tulad na halimbawa na si dahon sa dagat na sinaklot-saklot ng hangin ng alon, ng tubig. Amen. Para sa kanila, bagamat sila'y tila buhay na buhay, pero parang walang pinagbabago ang kanilang buhay. Sa isang kadahilanan marahil ay hindi lahat alam kung ano ang kahulugan ng buhay sa kanila. Ang buhay sa kanila ay tila kalintulad ng isang treadmill. Treadmill yung kagaya yung pang ano yan, yung nariyan sa labas na pang-exercise na parang lumalakad ka, pero hindi ka nakaalis sa iyong kinalalagyan. O katulad din ang isa na stationary bike na ginagamit din sa pag-exercise. Ganyan ang maraming tao. Bagamat nakikita natin silang buhay na buhay, pero walang narating ang kanilang buhay hanggang sa dumating ang kamatayan sa kanila. At salamat sa Panginoon at sa inyo ay naramdaman ninyo ang kahalagahan ng buhay. Amen. Sa mga tao na banggit ko na tila ang buhay ay walang halaga sa kanila, hindi naramdaman ang kahalaga ng buhay nila, ay dahil sa hindi na alam marahil kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay nila. May kasabihan na ang kamatayan daw ay siyang pinakamatinding trahedya sa buhay na mangyayari sa buhay ng isang tao. Pero marami nagsasabi na ang pinakamatinding trahedya na maaaring mangyari sa isang tao ay ang mabuhay na hindi na alam kung ano ang layunin ng kanilang buhay. At sa bagay ito ating pag-aralan muli ang isang buhay na may kabuluhan at ating tingnan muli, alamin ang isa sa mga layunin ng Diyos kung bakit tayo nilalang sa mundong ito. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia doon sa aklat ng Roma, chapter 11, verse 36. Pagkatapos sa Kawikaan, chapter 16, verse 4. Sabi sa Roma 11, sapagkat mula sa Kanya at sa pamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. At doon din sa Kawikaan, sinabi, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo. Purihin ng Diyos sa pagkakapasa sa Kanyang banal na salita.
So, pamagat ng ating mensahe sa umaga ito ay ang dahilan ng lahat ng bagay. Ang dahilan ng lahat ng bagay. Ang lahat ay para sa Kanya. Ang paunahing layunin ng sandaigdigan ay pahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang isa sa mga layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa atin. Ito ang dahilan kung bakit narito ang lahat ng bagay. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. Kung wala ang kaluwalhatian ng Diyos, wala rin ang lahat. Ano ang kaluwalhatian ng Diyos? Ito ay kung ano at sino ang Diyos. Ang kabuuan ng Kanyang karakter, disposisyon at mga katangian. Ang Kanyang kaligtan, ang pagpamamalas ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang presensya. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang kapahayagan ng Kanyang kabutihan at ng lahat ng iba pa. Kanyang likas at walang na katangian. Nasaan ang kaluwalhatian ng Diyos? Basta natin ang kapaligiran. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang kaluwalhatian. Makikita natin ito sa lahat ng lugar. Mula sa pinakamaliit na bagay na nabubuhay hanggang sa kalawakan ng Milky Way Galaxy ay makikita natin ang Kanyang kadakilaan. Mula sa paglubog ng araw at pagkislap ng mga bituin hanggang sa pagkalagasan ng bagyo at pagdaan ng iba't ibang panahon, ay mapagpasnan natin ang Kanyang kaligtan at kapangyarihan. Ang buong sanlilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng ating manlilikha. Ang kalikasan ay nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Nalulugod sa pagkakaiba-iba ng uri ng Kanyang manlilikha. Nasisiyahan sa kagandahan, organisado, marunong at malikhain. Sinasabi ng Biblia doon sa Aklat ng Awit, chapter 14, verse 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakilala ng kaluwakan ang gawa ng Kanyang mga kamay. Amen? Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa iba't ibang tao, iba't ibang panahon at iba-ibang lugar. Una niyang ipinakita ito sa hardin ng Eden at pagkatapos ay kay Moses. Ang sumunod naman ay sa tabernakulo sa templo at pagkatapos ay sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Sa ating panahon, ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng Iglesia, ang Kanyang katawan. Naipamalas niya nito ang pamagitan ng nakakatumpok na apoy, isang ulap, kulog, usok at maningning na liwanag. Sa langit, ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangang liwanag. Dahil sinasabi sa Biblia doon sa Revelation 21:23, hindi na kailangan ng syudad ang liwanag ng araw at buwan, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang Kanyang liwanag at ang kordero ang ilaw. Amen. Ngunit, ang pinakabahusay ng larawan ng kaluwalhatian ng Diyos ay walang iba kundi ang katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus, sabi sa Biblia, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang nagbibigay liwanag sa atin tungkol sa mga katangian ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil kay Jesus, hindi na tayo kailangan mga pasatilim sa paghahanap ng tamang sagot sa katanungan, sino ba talaga ang Diyos? Amen. Sabi nga kay Felipe, nung tinanong ni Felipe ang Panginoon, kailan mo natin makikita ang Ama? Kaya sagot ng Panginoon, diya Felipe, matagal tayo nagkasama. Hindi mo pa nakilala ang Ama. Kung nakikita mo ang Ama, at kung nakikita mo ako, nakikita mo na ang Ama, ang sagot ng Panginoon.
Dahil kay Jesus, hindi tayo kailangan mga pasadirin sa paghanap ng tamang sagot sa katanungan sino ba talaga ang Diyos. Sinasabi ng Biblia, siya ang kariningan ng kaluwalhatian ng Diyos, ang tunay na larawan ng kanyang likas. Si Jesus ay bumaba sa lupa upang lubos nating maunawaan ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Sa aklat ng Juan, sabi ko doon, sa aklat ng Juan, John 1:4, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Amen? Likas na taglay ang Panginoon ng kaluwalhatian sapagkat siya ay Diyos. Ito'y katangian niya. Wala tayong pwedeng dagdag sa kaluwalhatian ito. Kung imposibleng dagdagan ang liwanag ng araw, mas lalong imposibleng dagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit iniutos sa atin na kilalanin ang kanyang kaluwalhatian, parangalan ang kanyang kaluwalhatian, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian, purihin ang kanyang kaluwalhatian, maging salamin ng kanyang kaluwalhatian, at mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Bakit? Bakit, kapatid? Dahil ito'y karapat dapat sa Diyos. Utang natin sa Panginoon ang lahat ng parangal na maaari natin ibigay sa Kanya. Dahil ang Diyos ang nilikha ng lahat ng bagay, karapat dapat siyang tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian. Sinasabi po natin doon sa aklat ng Pahayag, chapter 4, verse 7, chapter 11, verse 11. Panginoong aming Diyos, karapat dapat ang tumanggap ng kaluwalhatian, dangal at kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Sa buong sandaigdigan, dalawa lamang ang nilalang ng Diyos na nabigong magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang mga suwailin ng anghel, ito yung mga anghel na rebelde sa Kanya. O yun yung sabihin siya ngayon, sila yung mga demonyo. At tayo na mga tao. Tayo lamang at sa mga anghel na ito ang hindi na nabigong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Ang ugat ng lahat ng kasalanan ay ang pagkabigong magbigay ng luwalhati sa Diyos. Ito ang pag-uukol ng pag-ibig sa lahat, sa kahit anong bagay na higit pa sa narapat kaysa sa Diyos. Ang tumangging magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay isang rebelyong resulta ng kapalaluan. Ang kapalaluan ito ang siyang kasalanan ikinahulog ni Satanas at ng taong katulad natin. Sa iba't ibang paraan, lahat tayo ay namuhay para sa ating pansariling kaluwalhatian at hindi para sa Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Romans 3 chapter 23, yaman ang lahat ay nagkasala at hindi naabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat ay nagkasala, walang matuwid, kahit isa, walang humahanap sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ito ang pinakabigat na kasalanan na maaaring natin magawa. Wala na isa man sa atin ang lubos na pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang ganitong pagbibigay ng luwalhati ay dapat sanang makita sa ating buhay. Pero madalas ay hindi ito nangyayari. Amen. At ang magkulang sa tungkulin ito ang siyang pinakabigat na kasalanan at pinakamalaking pagkakamaling pwede natin magawa. Sa kabilang dako, ang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay ang pinakamalagang tagumpay na pwede nating makamtan natin sa buhay. Amen. Sinabi ng Diyos na ang lahat ay Kanya. Doon sa Isaiah 43 verse 7, lahat ng tinatawag sa aking pangalan, lahat ng nilikha ko para sa aking kaluwalhatian, lahat ay hinubog ko at ginawa. Ito ang dapat na maging pagunahin natin, layunin natin sa buhay. Bigyan siya ng karangalan. Amen? Hallelujah. Ngayon ang katanungan, paano natin maluwalhati ang Diyos? Amen. Hallelujah. Sinabi ni Juan sa Ama, inihayag ko rin sa lupa ang iyong karangalan, matapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Sabi ko na John 17 verse 19.
Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Pinarangalan ni Jesus ang Diyos Ama sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang layunin sa lupa. Mapaparangalan natin ang Diyos sa ganun ding paraan ang gawin ang ipinapagawa ng Ama sa atin. Amen. Sa tuwing ginagampanan ng isang nilikha ang layunin ng kanyang pagkakalikha, ang Diyos ay naluwalhati. Ang mga ibon ay nakapagdudulot ng luwalhati sa Diyos sa pamagitan ng paglipad, paghuni, pamumugad, at pagsasagawa ng mga iba pang mga aktibidad na nilaan ng Diyos para sa kanila. Maging ang mga abang langgam ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos sa tuwing gagampanan niya ang layunin ng pagkakalikha sa Kanya. Ginawa ng Diyos ang mga langgam upang sila'y maging mga langgam, at ginawa niya tayo upang tayo ay maging tayo. Ang sabi ng isang tao sa Irenyo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay isang taong buhay na buhay. Amen. Isang taong buhay na buhay sa tunay na kahulugan ng buhay. Amen. Sapagkat tulad ng sabi ko kanina, maraming tao ang tila buhay na buhay, kumikilos, gumagawa, pero ang tunay na kalagayan nila, ang sa spiritual, sila ay patay. Amen. Hallelujah. Maraming paraan upang makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Amen. At isa sa ating tatalakay ngayon sa umaga ay kung paano natin maluwalhati ang Diyos. Amen. Handa na ba kayo? Number 1, maluwalhati natin ang Diyos sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya. Amen. Ang pagsamba ay ang paunahing responsibilidad natin sa Panginoong Diyos. Sinasamba ba natin ang Diyos kapag tayo nagagalak sa Kanyang presensya? Nang iniutos ng Diyos na luwalhatiin natin siya, inanyayahan din niya tayo magalak sa Kanyang piling. Amen. Piling ng Diyos na ang motibasyon natin sa pagsamba ay pag-ibig, pagpapasalamat at kasiyahan, hindi tungkulin. Maaring gawin natin ang samba sa Diyos bilang tungkulin. Amen. Katulad ng mga ito ang isang pagkakamali ng mga Israelita, ng mga Hudyo, na bagamat na sa pamagitan ng ibinigay ng Diyos sa nilang kutusan, pero ganon patuloy at kakasala ang mga Israelita. Ginagawa nila ang mga kutusan, ang mga pinapagawa ng Diyos sa kanila, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa ito may tungkulin. Amen. Ito ang dahilan kung bakit sa pagbibigay, sa paghahandog, ay sila nireview ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon sa kanila, ako'y pinupuri nila sa kanilang mga labi, pero malayo sa akin ang kanilang mga puso. Sabi ganun. At sa pagbibigay nila ng mga handog, kaya hindi na nasusunod ang tuntunin na binigay ng Diyos sa kanila sa pagbibigay ng mga handog. Ang mga hayop na walang kapintasan dapat ang pinakamabuti, ang pinakamaganda, the best, ang dapat lamang na ihandog nila sa Panginoon, na ito'y maging katanggap-tanggap sa Kanya. Pero dahil sa wala silang pag-ibig sa Diyos, kundi sila hindi maganap lamang sa tungkulin nila, kung kaya kung ano na lamang, naghandog nila mga hayop na may mga pansanan, mga pilay. Amen. Kung kaya nire-review siya ng Panginoon. Ang hinahanap sa atin ng Diyos ay ang pag-ibig na nagmula sa ating puso, sapagkat kung ating ginagawa ang pinag-utos ng Panginoon, amen, atin siyang naluwalhati kung ito ay may kalaki, ginagawa tayo gumagawa na may kalaki na pag-ibig. Amen. Ito ang isinulat ng isang John Piper. Ang Diyos ay lubos na maluwalhati sa atin kapag tayo ay lubos na nasisiyahan sa Kanya.
Amen. Hallelujah. Ang pagsamba ay higit pa sa pagpupuri, pag-aawit at panalangin sa Diyos. Amen. Marami nag-aaral sa atin na pagka tayo dumadalo sa gawain pagkaaraw linggo, tayo pupunta roon upang sumamba. Dahil marahil ang alam lang natin na pamaraan ng pagsamba ay ang sa pagkaaraw linggo ay naroon maawit tayo, pupuri at panalangin sa Diyos. Amen. Pero ang tunay na pagsamba, sabi nga ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana, doon sa Baybalon, sabi niya, ito na ang panahon na ang Diyos ay sambahin mo sa Espiritu katotohanan. Hindi lang sa mapag-aawit, hindi lang sa pasalamat, hindi lang sa panalangin natin masamba sa Diyos. Sa lahat na oras, saan man lugar ay pwede natin sambahin ng Diyos. Kung lahat ng ating mga ginagawa ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito ay pagsamba. Amen. Sabi nga ng Biblia, kung kayo man ano man ang inyong ginagawa, umiinom man kayo, kumakain, ay kung ginagawa niyo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, kayo ay sumasamba, tayo ay sumasamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, sa ating buhay, para sa lahat ng sa ating buhay, pwede ting sambahin ng Diyos. Amen. Maging sa ating trabaho, maging tayo man ay naglalaba, ay pwede ting sambahin ng Diyos. Amen. Kung ang ating ginagawa ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung ating nung tayo naman ay ginagawa natin ang trabaho na para bang ang pinaglilingkuran natin ay ang ating Panginoon. Amen. Tayo ay sumasamba sa Diyos. Amen. At pagka natin ang lahat ng ating ginagawa ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, kapatid, makita mo na ang trabaho mo ay matapos na hindi mo na mamalayan. Ginagawa mo na ito ay may kagalakan. At ito ay nakaluwalhati sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pagsamba ay ang pamumuhay na may pag-ibig sa Diyos, kagalakan sa Kanyang piling, at pagbibigay ng ating mga sarili upang magamit niya tayo para sa Kanyang mga layunin. Kapag ginagamit natin ang buhay natin para sa Kanyang kaluwalhatian, ang lahat ng ginagawa natin ay nagiging pagsamba. At sinasabi sa Romans 6:13, Amen? Romans 6:13, na huwag ninyong ihandog ang mga bahagi ng katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Ihandog natin ang ating katawan, lahat ng bahagi ng kasangkap ng ating katawan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag natin gamitin ito tungo sa kasamaan. Amen? So, number 2, niluwalhati natin ang Diyos kapag inibig natin ang ating kapwa mananampalataya. Amen. Makita po natin doon sa kautusan kay Moses ang 10 utos, pero pagdating sa bagong tipan ay nilagom lang ito ng 2 kautusan. Amen. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang kapwa, ang ating kapwa. Amen. Nang may panganak na muli, nung tayo na born again, nung tayo tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naging alam po natin na tayo naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Naging bahagi tayo sa sambahayan ng Diyos. Amen? Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang pagkakaroon ng pananampalataya. Kailangan mo rin mag-isa at matutong umibig sa pamilya ng Diyos. Amen. Hindi Tapornoma is an island, sabi nga. Hindi pwede tayo mabuhay na nag-iisa. Kailangan natin ang ating kapwa. Amen. Kaya dapat tayo matutong umigin ang ating kapwa. Isinulat ni Juan, naalaman natin na tayo ay dumaan mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat inibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Tandaan po natin, kapatid, kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya, pero tayo naman ay napupuot sa ating kapwa, tayo pa rin ay nanatili sa kamatayan. Amen. Kaya sinabi nga ng Panginoon sa kanyang panalangin,
bago kayo lumapit sa maghandog sa akin, kung alam nyo na may sama na loob ang inyong kapwa, iwanan ninyo ang inyong handog at makipag-ayos na sa kanya. Mahalin natin ang ating kaaway, sabi ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig, ang pagmamahal sa kapwa ay siyang patandaan, siyang patunay na tayo na ay alagad ng Panginoon. Sinasabi na po ni Apostol Pablo kung paano kayo ay nalulugod na tinanggol ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa upang maparalan ninyo ang Diyos. Sabi po ganon. Amen? Hallelujah! Responsibilidad natin at matutong magmahal na katulad ng Diyos. Ito'y dahil sa ang Diyos ay pag-ibig at siya ang paraparangalan kapag tayo umiibig sa katulad niya, ng katulad niya. Sinabi ni Jesus, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga lagad ko. Amen. Kaya kung nakikita ng mga ating mga tao sa ating mga paligid na ang ating pagmamahalan, pagtutulungan, doon sila naakit. Nagiging pagtuo tayo sa kanila na tayo ay tunay talaga ni Kristo. Kaya mag-ingat tayo sa ating pamumuhay sapagkat ang dala-dala natin ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! Pangatlo, niluwalhati natin ang Diyos kapag tayo nagsisikap na maging katulad ni Kristo. Ito ay isang pangunahin na layunin ng Diyos nang tayo kanyang ligahin ang naging makatulad ng kanyang anak, ang Panginoong sa Kristo. Kung bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos, hindi niyang tayo lumago hanggang sa marating natin ang spiritual na paglalim o spiritual maturity. Ang ating buhay bilang Kristiyano ay ikangay from glory to glory. Hanggat nabubuhay tayo, walang patuloy tayong lumalago. Kailangan patuloy tayong lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Unti-unti tayong nagiging wangis ni Kristo. At makikita lamang natin ang kaganapan, ang nananatang ito pagka nakita natin na mukhaan ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang maging kawangis ni Kristo. Amen. Ano ba ito? Ang spiritual na paglalim ay o ang spiritual maturity ay ang pagiging katulad ni Jesus sa pag-iisip, sa damdamin at kilos. Habang lalo pang naging katulad ni Kristo, kaya lalo pang nakapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, lahat tayong Kristiyano ay walang takip sa mukha at nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon tulad ng isang salamin at tayo unti-unting nababago at natutulad sa Kanya habang gumagawa sa ating buhay ang Espiritu ng Panginoon. Yan po ang sinasabi sa 2 Corinthians 3:18. Amen. Kaya muli, tingnan mo nga ang iyong katabi. Ano ba ang nakikita mo? Nakikita mo ba ang wangis ni Kristo? Kung maaaring hindi pa ay dahil tayo pa ay nasa stage ng paglago, paglalim. Amen. Maging lubusan lang tayo, maging wangis ni Kristo pagka nakita natin ang mukhaan ng Panginoon. Sabi kami kasi nga na pagtiyagaan mo ako dahil hindi matapos ang Panginoon sa akin. Sabi gano'n. Amen. Hallelujah. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay at ng bagong kalikasan nang tanggapin natin si Kristo. Ngayon at hanggang sa dulo ng buhay natin sa mundo, ibig ng Diyos ay pagpatuloy ang proseso ng pagbabago at karakter natin. Sinasabi ng Biblia, at puspos ng kapagandang katangiang kaloob sa inyo ni Yesu Kristo sa karangalan at kapuri ng Diyos. Ayon sa 1:15-18 sa Philippians 1:11. At puspos ng magandang katangiang kaloob sa inyo ni Yesu Kristo ang karangalan at kapurihan ng Diyos. Sabi kong gano'n. Susunod, niluwalhati natin ang Diyos kapag ginagamit natin ng ating mga kaloob
sa paglilingkod sa iba. Lahat tayo na tumanggap sa Panginoong Hesus ay may kaloob. Huwag natin sabihin na wala tayong kaloob. Amen. Sabi ng Biblia, lahat ay pinagkalooban ng Banal na Espiritu ng kaloob. Kailangan lamang natin tuklasin ang kaloob na yan. Ang bawat isa sa atin ay katangitanging disensya ng Diyos. Amen. God's workmanship, ikanay. Bawat isa ay may sariling makaloob, talino, kasanayan at kakayahan. Ang pagkakabuo sa iyo ay hindi dulot ng pagkakataon lamang. Hindi niya binigay ang mga katangian mo para lamang gamitin mo ang mga ito sa mga sariling layunin. Amen. Tandaan po natin yan. Ipinagkaloob sa atin ang nakaloob na yan, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. At sabi lang doon, iligay niya ang mga ito para mapakinabangan ng iba. At ang iba naman ay binigyan din niya ng mga katangian upang mapakinabangan natin. Amen. So naroon ang ang kaloob sa atin ay para sa kapakinabangan ng iba. At ang kaloob naman ng Diyos sa nila ay para sa ating kapakinabangan. Amen. So ito ay parang tela. Kumbaga sa ano nagkakanya-kanya, pagkaunay-unay. Amen. Hallelujah. Bilang sabi po na sa 1 Peter 4:10-11 at sa 2 Corinthians 8:19, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa pakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos, upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni sa Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Susunod, niluwalhati natin ang Diyos kapag ipinapahayag natin sa iba ang tungkol sa Kanya. Nagawa na ba natin yung tandaan po natin na nung umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, sa piling ng Ama, ay iniwan niya tayo. Hindi niya tayo ang mga manampalataya ng panahon na yun ay hindi niya isinama. Iniwan niya dito sa lupa. Amen. Sapagkat ito ay may layunin ng Diyos sa kanila. May sila magpatuloy ng gawain ng Panginoon na iniwan niya sa lupa. Amen. Hallelujah. Nang sabi niya, umayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Bautismuhan niya sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Kung yan din ang inahabilin sa atin, yung tinatawag na Great Commission, yan ay para sa lahat ng mananampalataya. May tungkulin tayo bilang mananampalataya. Amen. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, kundi niligtas tayo para magkaroon tayo ng gawain na gawin ang Kanyang pinapagawa. Ang humayo, ipahayag natin ang Kanyang salita upang dadami ang maliligtas. Amen. At pagka ginawatin po yun, niluwalhati po natin ang Diyos. Ngayon, itanong natin ating sarili, nagawa ko na ba yun? Ilan na kaya ang naging bunga ng aking pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba? Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may ginamit ng Diyos na siya magpahayag ng salita niya sa akin, at ito'y aking pinaniwalaan at tinanggap. Amen. At bilang pagtanaw ng utang na loob upang pagangkihan ko ang taong yan na nagpahayag ng salita ng Diyos sa akin, ako rin naman ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba. Amen. Hallelujah. Hindi natin mababayaran ang utang na loob na yan sa pamagitan ng ganti sa kanila, kundi sa pamagitan lamang ng pagpapahayag din natin ang salita ng Diyos sa iba. May kasabihan nga sa mga magulang na hindi raw ang mga anak daw ay hindi raw bayaran ang utang nila sa kanilang mga magulang.
hanggang di nila naranasan ang magiging magulang. Amen. So ganyan din tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang hinahanap ng Panginoon na kabayaran ng pagliligtas niya sa atin ay pahayag natin ang kanyang malumuting balita ng kaligtasan sa ating kapwa. Amen. Upang dadami ang maliligtas. Amen. Niluwalhati natin ang Diyos kapag ipinatay natin ang iba tungkol sa Kanya. Hindi gusto ng Diyos na may lihim ang Kanyang pag-ibig at mga layunin. Sa sandaling malaman natin ang katotohanan, inaasahan niyang ibahagi natin ito sa iba. Napakalaking karangalan ang may pakilala ni Jesus sa iba. Matulungan silang tuklasin ang kanilang layunin sa buhay at may handa rin sila sa kanilang hantungan walang hanggan. Amen. Nakalungkot lamang na maraming tao ang nahiya na ipahayag ang salita ng Diyos sa iba. Marami pang tao ang nahiya na malaman na sila ay born again na. Amen. Kasi baka sabihin ng kanilang kaibigan, baka sila kutsain, born again ka na rin pala. Natakot sila na sila ay kutsain ng mga tao. Pero tandaan natin kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung ating ikahiya siya sa harapan ng tao, ikakahiya rin niya tayo sa harapan ng Ama. Amen. Hallelujah. Naway hindi mangyari sa atin yan. Huwag natin ikahiya ang Panginoon sa iba. Tayo magpatutuo sa kanila. Amen. Hallelujah. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 4:15, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga taong na naabot dito ay magparami ng pagpapasalamat at ikaluwalhati ng Diyos. Amen. Hallelujah. Upang magamit natin ang natitirang panahon ng ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan natin baguhin ang ating mga prioridad, ang ating mga schedule, ang ating pakipag-ugnayan sa kapwa. Halos lahat ng bagay tungkol sa atin ay mababago. Minsan kinakailangan din na rin natin piliin na mahirap daan kaysa madali. Sabi nga na maraming lumalakad sa malapad daan. Amen. O kunti ang nakasumpong sa masikip na daan. Pero kinakailangan kumisan ay piliin natin ang lumakad doon sa masikip na daan sapagkat bagamat ito ay mahirap, alam po natin na sa dulo nun ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Halos lahat ng bagay tungkol sa iyo sa atin ay mababago. Minsan kailangan na rin natin piliin ang mahirap daan kaysa madali. Maging si Jesus ay nakaranas ng ganitong pagsubok nang maramdaman niyang malapit na siya ipako sa krus. Ito ang panalangin isinisigaw. Ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Amen. Ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. At dumating ang isang tinig mula sa langit, niluwalhati ko na, muli kong luwalhatiin. Sabi po sa John 12 verse 27 to 28. Amen. Tayo man ay ganoon din. Dahil tayo sa punto sa buhay natin na kailangan nating mamili. Ang kalooban ba ang ating gagawin o ang kalooban ng Diyos? Amen. Kung paano si Jesus ay tumayo sa isang sanandaan, gagampanan ba niya ang kanyang layunin at luwalhati ng Diyos? O siya ba'y aatras at mamuhay na lamang na maginhawa at makasarili? Tayo ay naharap ngayon sa dalawang pagpipilian. Mabubuhay ka ba para sa iyong pansariling hangarin, kaginhawahan at kaligayahan? Uy, natalaga mo ang natitira mong panahon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hindi natin alam kung kailan, kung gano'ng kahaba ang binigay ng Diyos sa ating buhay. Ngayon kapatid, nalaman mo na nang saan talaga layunin Diyos sa iyong buhay.
ay ang lumaluwalhati siya. At magtalaga ang buhay para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Italaga ba natin ang nating panahon para sa kaluwalhatian ng Diyos? Dahil alam natin may gantimpalang pang walang hanggan. Amen. Matapos anuman ang ating buhay sa mundong ito, kung ito'y para sa ating pansarili naman, tandaan po natin na lahat ng ito'y walang kabuluhan doon sa buhay na walang hanggan na ating pupuntahan. Ika nga'y lahat na nakikita ay may hangganan. Ang tanging manatili lamang ay mga bagay na hindi nakikita. Ano ang mga bagay na hindi nakikita? Ito'y mga spiritual na bagay. Ito ang mga ginagawa natin para sa Diyos. Amen. Ito lamang ang may kabuluhan doon sa walang hanggan. Amen. Kaya kapatid, kung tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang, para sa ating mga mahal sa buhay, kailangan kapatid, mag-isip-isip tayo. Kailangan iayos natin ang ating prioridad. Amen. Mahirap na mahuli na abutin tayo ng kamatayan na hindi pa natin naisaayos sa ating buhay. Tandaan po natin na ikangay, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo upang tanggapin natin ang gantimpala ng ating ginawa, mabuti man o masama, nung tayo pa ay nabubuhay sa mundo ito. Amen. Hallelujah. Sinasabi ng Biblia doon sa John 12:25, ang umiibig sa kanyang buhay ay mawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan, ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang umiibig sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay siyang mawalaan. Ibig sabihin, ang tao na ang prioridad ay ang kanyang sarili, hindi ang Diyos. Ito ang mawalan ng buhay. Buhay sa spiritual. Buhabang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. Amen. Pero ang isang taong kinakalimutan ng kanyang sarili dito sa mundo ito, at ang pinangunahin sa kanyang buhay, ang ganapin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ang maluwalhati ng Diyos sa kanyang buhay, ito ang magkakamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Hallelujah. Panahon na para sagutin natin ang isang importante tanong. Para kanino ba nabubuhay? Para kanino tayo nabubuhay? Para ba sa ating sarili o para sa Diyos? Maaaring mag-aalinlangan tayo. Pinag-iisipan natin kung meron tayong sapat na lakas upang mabuhay para sa Diyos. Huwag tayong mabalisa. Ang Diyos ang tumutustos sa mga pangailangan natin kung pipiliin lamang natin ang mabuhay para sa Kanya. Amen. Karamihan na hadlang ng tao upang piliin ng Diyos ay ang kanyang pangailangan sa buhay na ito. Ang survival. Amen. Survival. Ang pangailangan ng ating physical na katawan. Amen. Pero tandaan natin ng mga kapatid, ang ating physical na katawan ay may wakas. Lahat ng tao ay tinakda sa kamatayan at pagkatapos maghatol. Hindi kamatayan ang wakas ng isang tao, kundi ito ang kamatayan ng isang pagbabago lamang ng kalagayan. Amen. Marami nag-aasasabi na pagka namatay na ako, wala na. Tapos na rin ang buhay ko. Amen. Kaya ang gawin ko na lamang ay kumain, uminom, magsaya. Ito ay isang malaking pagkakamali. Tandaan po natin na tayo binigyan ng Diyos, tayo nilang ng Diyos, tayo kawangis ng Diyos. Tayo ay buhay na pang walang hanggan. Amen. Ang buhay natin sa mundo ito ay pansamantala lamang. Kung baga sa ito ay isang tryout lamang, ito ang buhay natin sa mundo ito ay isang paghahanda lamang sa buhay na walang hanggan na ating tutunguhan. Amen. Tandaan po natin na dalawa natin sa mundo ito, maraming tayong pagpipilian. Pero sa kabilang buhay, sa walang hanggan, dalawa lamang ang ating pagpipilian. Either sa impyerno o sa nahiwalay sa Diyos o doon sa pilihan ng Diyos doon sa langit. Amen. Habang nabubuhay tayo sa mundo ito, lamang tayo makapamili kung saan natin naisugulin ang walang hanggan.
Amen. Pagka dumating ng kamatayan sa atin, huli na. Amen. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating buhay sa mundo nito. Amen. Pagkaintayin natin ang kamatayan, huli na upang mamili. Amen. Kaya ang ginawa natin, ang buhay natin sa mundo ay may upang walang hanggan kahalagahan doon sa kabilang buhay. Amen. Halagang malaman natin. Amen. Huwag tayo magbalisa ang Diyos ang tumutustos ng pangailangan natin kung pipiliin na lamang natin ang mabuhay para sa Kanya. Amen. Sinabi ng Biblia, ipinagkakalob sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Walang sinabi na ilan mga bagay, kundi lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Amen. 2 Peter verse 1, verse 3. Amen. Hallelujah. Sa sandaling ito mga kapatid, nanyayahan tayo ng Diyos na mabuhay para sa Kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng pagtupad ng mga layunin na tinakda niya para sa atin. Ito lamang ang paraan para mabuhay. Kapag hindi natin pinili ang buhay na inalok sa atin ng Diyos, maging katulad tayo ng karamihan na malagi sa mundo na walang kabuluhan, na tulad na nabanggit ko kanina ang simula. Maraming tao sa mundo na naubuhay na walang kabuluhan. Ang tunay na buhay ay nagsisimula sa bibigay mo natin ng ating sarili kay Kristo. Kung hindi tayo sigurado na gawa natin ito, ang tayong dapat natin gawin ay ang tumanggap at manalig. Ang Biblia ay nagsasabi sa aklat ng Juan 1:12, sabi po doon, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Mulit sasabihin ko kapatid, ang pagkaalam na kaalaman ng marami, lahat ng tao raw ay anak ng Diyos. Hindi totoo yan kapatid, sapagkat sinasabi ng Biblia, lahat ng tao ay mula sa Diyos, pero ang tanging mga anak ng Diyos lamang ang iyong tumanggap ng Panginoon sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Dahil nagbigay siya lamang ang nagbigay buhay upang magkaroon tayo ng buhay. Amen. Kung wala si Kristo sa ating buhay, wala sa atin ang buhay, sapagkat sinabi ng Panginoon, ako ang katotohanan, ako ang daan, at ako ang buhay. Amen. Hallelujah. Ngayon, tanong kita kapatid, tinanggap mo na ba ang paanyaya ng Diyos? Hallelujah. Paano tinanggap ang paanyaya? Paano tanggapin ang paanyaya ng Diyos? Una, manalig ka. Manalig ka na mahal ka ng Diyos at nilikha niya para sa Kanyang layunin. Maniwalang hindi ka lamang isang aksidente lamang. Manalig na ikaw ay nilikha upang mabuhay na walang hanggan. Manalig na pinili ka ng Diyos upang magkaroon ng relasyon kay sa Kristo na siyang namatay para sa krus para sa iyo. Manalig na kahit ano pa ang iyong magawa, hindi ka patawarin ng Diyos. Pangalawa, tanggapin at papasukin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoong Tagapagligtas. Tanggapin mo ang Kanyang pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang Kanyang Espiritu na siya nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang matupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia na ang pananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan sa John 3:36. Nasaan ka man ngayon kapatid? Kung ikaw man ay nasa labas ng pintuan o sambahan na ito at nakikinig ka sa ngayon, kapatid, saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, nanyayahan kitang iyuguan ang iyong ulo at ibulong ang panalangin magbabago sa iyong pangalawa sa iyong pangwalang hanggang kahantungan. Amen. Hallelujah. Sabihin mo kapatid, saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, sumunod ka sa panalangin, ibulong mo sa Panginoon, Jesus, ako nananalig sa iyo at tinatang kita bilang Panginoon Tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang Panginoon ng buhay ko. Ikaw na ang masusunod sa buhay ko. Hindi na aking sarili,
Amen. Hallelujah. Kapatid, kung taos puso pong inusal ang panalangin na yan, binabati kita. Amen. Magiliw ka namin tinanggap sa pamilya ng Diyos. Hallelujah. At ngayon kapatid, pagkatapos ng tanggapin ng Panginoon, may malahanda ka na upang tuklasin ang layunin ng Diyos, ang layunin sa para sa buhay mo, at magsimulang mabuhay para dito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw na kapatid, Panginoon, kung sino sa mga nakarinig na yung minsay sa mga ito, Panginoon, ang tumanggap sa iyo bilang Panginoon at pagligtas. Dalangin ko, Ama. Nakatagpuin mo sila, Panginoon. Madama nila ang nakinawang pag-ibig po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At mula ngayon, Panginoon, sinasabi po namin na isulat mo ang pangalan na sa aklat ng buhay. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Diyo po na tayo at mantuloy mo ating mga ulo at tayo manalangin. Una kilang Ama, salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa insay mo sa amin sa bagay ito, Panginoon. Ang malaman na isa sa mga layunin mo, Panginoon, sa aming buhay, sa pagkakalikha mo sa amin ng Diyos, ay ikaw ang aming maluwalhati po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, sa katotohanan na yamin na batid po, Panginoon. Tulungan kami na yung mga Espiritu, Panginoon, ang malaman kung ano ang kalooban mo sa iyong buhay, kung ano ang kanakaluwalhati sa iyo, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, may pamuhay ang mga salita mo na aming tinanggap ngayon, narinig ngayon, pinariwalaan ngayon sa bagay ito, Panginoon. At salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Hallelujah. Sa iyo po lamang lahat ang pupulihan, kaluwalhatian at kakakilaan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito ang aming dalangin. Lahat ng mga anak ng Diyos ay salita ng Amen. Ng Amen.